Igan, wala raw pag-uusapang term limits at pawang mga provision lang tungkol sa ekonomiya ang tatalakayin. Yan ang pangako ng Senado sa pagsimula ng kanilang pagdinig sa resolusyong nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. Ang Kamara naman pinagtibay ang kanilang resolusyon para suportahan si House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng anilay pag-atake ng Senado. Saksi, si Retina Pangiliban Perez at Mav Gonzalez. Panahon na ba para alisin ang limitasyong nakasaad sa konstitusyon pagdating sa pwedeng pag-aari ng mga dayuhan sa mga eskwelahan, mga kumpanyang may kinalaman sa public utility gaya ng tubig at kuryente at advertising? Tinalakay yan sa pagdinig ng Senado sa Resolution of both Houses 6 na sinimulan kanina. Para sa ilang framers o bumalangkas ng 1987 Constitution, oo. Gaya ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na pabor tanggalin ang restrictive economic provision sa saligang batas. It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. Economic provisions should be flexible to meet changing times in the economy. Meron ding hindi. Ayon kay Attorney Christian Monsod, hindi naman nabanggit ang tsa-tsa bilang paraan para maabot ang mga dati ng target ng administrasyon para sa ekonomiya. There is absolutely no mention, as already mentioned earlier, of any charter change in the Philippine Development Fund 2023 to 2028. Si Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nagbabalang posibleng magdulot pa ng mas malaking problema kung baguhin ang economic provisions. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It will be a cha-cha dance to the grave or to hell. Tinalakay rin sa pagdinig kung dapat ba ihiwalay o magkasamang boboto ang Senado at Kamara para amyendahan ang konstitusyon. Dati nang ipinunto ng mga senador na dapat ay hiwalay ang pagboto. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Kaya naghain si Senador Robin Padilla ng Resolution of both Houses 7 para raw malinaw na hiwalay dapat ang pagboto ng dalawang kapulungan. Giit ng liderato ng Senado, hindi mamadaliin ang diskusyon sa economic provisions. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Siniguro ni Senador Sonny Angara na namumuno sa pagdinig na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Wala raw term limits ng mga politiko na usapin sa RBH 6. Sa Kamara, mas mahigpit ngayon ang seguridad matapos makatanggap umano ng banta ang ilang kongresista. Pinagbawalang mag-park ang mga motorsiklo sa harap ng mga gusali. Connected po sa charter chain? Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. Ang mas pinahigpit na seguridad dito sa Kamara, mananatili hanggat hindi pinababawi ng liderato. Sa gitna nito, pinagtibay ang House Resolution 1562 na dinedepensahan si House Speaker Martin Romualdez at ang Kamara sa nila'y mga pag-atake at paglabag ng Senado sa interparliamentary courtesy kaugnay sa People's Initiative. The unfounded allegations hardened by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. Umalma naman ang ilang senador sa sinasabi sa resolusyon ng Kamara na pag-atake umano ng Senado. Nakakalungkot that the House, our co-equal body here in the legislative branch, has accused us of practices which they are doing in the very same accusatory document. What I cannot accept is that the title of the resolution is that intense assault. There was no direct assault
coming from the Senate and towards any member of the House of Representatives. This resolution is an affront to the Senate. Nanindigan din si Senate President Juan Miguel Zubiri na wala silang sinasabing mapanira sa Kamara. Hindi rin daw para sa kanya na utusan ng mga senador na may kanya-kanyang advokasya at damdamin. Hindi po natin gawaan dito sa Senado na po ako, utusan ko kayo, na ipasa ang RBH 6 in 2 weeks. Bukas naman ang tanggapan namin ni Speaker na makipag-usap. Para naman sa mga nasa likod ng Buhay ang EDSA Network campaign, hindi kailangang amyendahan ng saligang batas para palakasin ang ekonomiya. Yung pag-attract natin ng foreign investors, hindi problema ng konstitusyon yan. Problema ng pagkukulang natin sa batas at kumpiyansa nila sa ating sistema ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Nav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.